8 hours na mula ng aking surgery sa mata. Sa aking katarak dito, itong matang ito. Ayan mo, mayroon pa silang marka. May nilagyan na marka para alam ng doktor kung saang mata ko, kaliwa ba o kanan ang may problema. Kaya, ito, sasabihin ko sa inyo kung ano ang nangyari sa akin. Sa araw ng aking surgery ng katarak. Okay, laser surgery, laser cataract surgery ang pinagawa ko sa aking mata. Okay, pumasok kami ng 7 o'clock. May papers sa clinic. May papers na i-fill up ka. Tapos, tiningnan kung may lagnat ba ako, may ginanon dito. Tapos, tiningnan din ang mata, tiningnan din yung record ko. Tapos, sinabi ng nurse, nang nasa counter, umupo ka muna at finill upan ko din yung isa pang papel. Tinatanong ko, mayroon ba akong allergy, mayroon ba akong mga comorbidities, so check ko lahat yon. Pagkatapos tinawag na ako ng nurse, pinasok na ako doon sa isang maliit lang na cubicle, madaming cubicles doon na ang nakaharang lang ay mga parang kurtina. So lahat kami, ang dami namin doon. Problema sa mata kasi eye center yon. So, nakahiga na kung ganun, monitor ng nurse ang aking heartbeat, nilagyan dito para sa aking heartbeat, baka daw may magtaas ang aking blood pressure. Tapos may nilagay na dito, ayan nilagay na dito just in case kung ano mangyayari, ready na sila, lagyan ng whatever. Tapos, dito yung oxygen ko, count na din. Tapos, tiningnan ng nurse, sabi niya, uy, mayroon ka palang diabetes kasi base doon sa record. Sabi ko, oo. Anong blood pressure mo? Anong blood sugar mo today? Sabi ko, hindi naman ako araw-araw nagkukuha ng diabetes, ng blood sugar kasi monitored naman ang aking blood sugar. Kaya, sabi niya, okay, kunin natin ang blood sugar mo. Kinuhanan niya ang blood sugar kasi medyo kabado ako, kaya 145, 125, 140, nakalimutan ko na ang aking blood pressure. Sabi niya, okay lang, walang problema, sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, ilang oras ba? Sabi niya, magtanong ka kung ano gusto mo itanong. Sabi ko, wala naman kasi alam ko na kasi itong mata na ito ay na opera na noon. Kaya sabi ng nurse, sige, pumasok yung doktor ko, si Dr. Thompson. Sabi ko, hi doctor. Sabi ko, doctor, parang I feel a little bit nervous. Kasi, alam nga naman, maninervyos ka talaga. Sabi niya, I know, nakikita pala niya doon sa monitor, yung lahat ng nakakabit dito, nakikita niya. Sabi niya, I know. So, sabi niya, kinausap niya ako, sabi niya, sandali lang ito. Sandali lang kasi laser. Wala kang mararamdaman na sakit. Wala kahit kunti. Wala kang mararamdaman na sakit. Tapos sandali lang. Matagal ng 10 minutes. Sabi niya matagal ng 10 minutes. Sa lahat ng procedure. Maliban yung doon ako kinuhanan ako ng mga basic Di sabi ko, okay. Sabi niya, don't worry. Sabi ganun. Sabi ko, okay. Tapos, pumasok yung nurse, binigyan ako ng pampakalma. Kasi nga, nininervyos ako. Di nilagyan ng parang isang tube na ganun kalaki under my mouth, under my tongue. Ganon. Tapos sabi niya, maya-maya wala na. Maya-maya nga, parang hindi na ako nininervyos. De, kinuha na ako at pinasok na doon sa surgery. Okay. Nang doon na, isang nurse, isang doktor, ang parang ginanon ang mata ko. Parang nilagyan ng something na round, parang ginanon sa mata ko, diniin dito sa kalimutaw ko. Hindi naman masakit. Tapos siguro mga 3 seconds yun. Tapos kinuha na. Maliwanag, napakaliwanag. Ayan, napakaliwanag. Tapos maya-maya mayroon namang parang mga clouds, ito naka-blindfold, naka-ganon. Maya-maya parang parang may mga clouds ako nakikita. Tapos sinasabi ko, I can see like clouds. And then I can see some like stars. It's so bright. Ganon sinasabi ko kasi yung doktor ay nakaganon talaga. Maya-maya, wala pang siguro mga 3 minutes lang yun. Kinuha na ako tapos dinalan,
gisibog, dinala ako doon, parang ginano ng kunti ang aking bed, tapos yung si Dr. Thompson na parang may lang siya ditong ginanon ganon sa aking mata, hindi ko alam kung ano yon, wala talagang sakit. Tapos sabi niya, okay, you're done. So, andali naman, sabi niya, sandali lang. Yun ang aking karanasan. Tapos in-out na ako. Pag out namin, sabi ni Randy, punta tayong grocery. Sabi ko, sige, punta tayong grocery. Parang groggy pa ako, parang nakaganon pa ako. Pero okay naman, medyo. Tapos naka-hold lang ako kay Randy, ganon. Nag-grocery shopping kami. Pagdating ko sa bahay, kain ako kasi parang nagutom ako eh. Oras na nating kain ko din yon, alas 10 na, pasado. Tapos, siguro yung mga nilagay, whatever, I don't know, kung basta parang ginutom ako, siguro sa stress ko yun. Tapos kumain ako, maya-maya parang inaantok ako, sabi ko kay Randy, tulog ako. Natulog ako hanggang 2:30. Pagising ko, ito na ngayon, sabi ko, mag-vlog ako para alam ng mga tao, ng mga followers, gaano pala kaganda ang LASIK cataract surgery. People, kung may plano kayo, kung may problema kayo sa inyong mga mata, mag-LASIK cataract surgery kayo, at dito kayo sa aking doktor. Napakaganda, napakagaan, wala ka talagang, pati yung nurse, lahat ng mga nurses na nag-atiman sa akin, very, very efficient, at napaka maganda talaga. Tingnan lang natin, bukas mag 24 hours, wala ngang tap-tap ang mata ko, walang ganun, walang nilagay na bandage or whatever. Ang ibig sabihin, pwede ko nang gamitin ang mata ko. Ang ibig ko sabihin is, pwede na ako magbasa, pwede na ako whatever. Wala naman ako nakikitang parang mga floaters. Yung una ko, itong mata ko, mayroong mga floaters. Ito, walang floaters ako makikita. Yun bang parang may mga star-star na bigla na lang lalabas dito sa mata mo? Dito wala. Okay, so, maganda talaga kung may plano kayo magpa-opera. Choose the LASIK surgery. Okay? Maraming salamat sa inyong pag-listen sa aking video, at hanggang sa ulitin. Seniors Life in America. I-watch ninyo ang mga video ko. Magaganda yung mga video ko. Live ko dito sa Amerika ang lahat ng content. Thank you.